Tama ako? May lalaki ka nga. Patay na ang bata, iha. Hindi siya humihinga. Kasi baka libib na probinsya ang pupuntahan natin. Anong klaseng hayop pa ang galit sa bawang at kalamansi? Anak ng putya talaga, Karen. Bakit mo ginawa sa akin to? Para sa akin, kwento-kwento lang ang mga aswang. Pero nang lumipat kami ng asawa kong si Jomar sa Surigao, biglang nabago ang paniniwala ko sa kanila. Hindi pala sila gawa-gawa lang ng may malalawak na imahinasyon. Isinusulat sila at kinukwento. Kasi totoo talaga sila. May mga nakaranas talaga ng mga aswang. At isa na ako roon. Ako nga po pala si Karen. At ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Malagim ang aking karanasan nang tumira kami sa Surigao, Miss Clar. Buntis po ako noon. Ayokong sumama sa asawa ko dahil natatakot akong lumipat sa lugar na hindi ko naman kabisado. Hindi ako takot sa aswang dati kasi paniniwala ko nga ay hindi sila totoo. Ang kinatatakutan ko talaga, mga mambabarang, mangkukulam, at manguusog. Love, kailangan ba talaga na sumama ako sa'yo doon? Baka naman pwedeng dito na lang ako. Ayoko namang magsalita ng masama sa taga ron pero kasi baka libib na probinsya ang pupuntahan natin. Alam mo namang buntis ako. Isipin na lang natin ang kaligtasan ni baby. Love naman eh. Ilang buwan lang daw kami doon, sabi ni manager. Yun ang nakalagay doon sa kontrata na pinirmahan namin sa trabaho. Kailangan lang daw namin tumulong sa pag-aani ng mga saging sa taniman ng amo para meron naman madala sa planta kasi kulang ang tao sa farm eh. Kapag walang nag-ani, wala rin kami trabaho sa planta. Saka isa pa, tinaasan din ang sahod namin habang nandoon. Tapos meron pang allowance at groceries. Huwag ka mag-alala. May mga kasama rin naman tayong dadalhin sa probinsyang yon para mas mapabilis yung trabaho. Malawak din yung sagingan nila at kailangan maani ang lahat ng saging kasi pinagkakakain ng ibon eh. Kapag naman natapos ang pag-aani babalik ulit tayo dito. Ayaw kong mag-isa ka dito dahil buntis ka. Yung ibang ang katrabaho ko sumamang asawa nila. Tuwang-tuwa sila. Tapos ikaw, ayaw mo? Ano bang kinakatakot mo? Kasama mo naman ako Saka hindi ako mapapalagay dito kapag mag-isa ka. Mas kampante ako kapag magkasama tayo doon. Nakakainis ka naman. Pero sige na nga. Basta, huwag mo kong iiwan sa lugar na yun Bakit naman kita iiwan? Huwag ka na mag-alala. Lagi tayong magkasama doon. Ay siya, kapag nasa taas ako ng puno ng saging dapat nasa taas ka rin Hala, hindi kaya inaakit ang puno ng saging. Baliw ka talaga. Hindi ba? Ay siya, sige na. Ayusin mo na yung mga igagayak mong gamit. Tahimik at mababait naman ng mga tao sa nilipatan naming sityo sa Surigao. Pagdating namin doon, pinaghiwa-hiwalay silang magkakasama dahil sa lawak ng lupain. Mabuti na lang at napunta kami sa lugar na may mga kapitbahay kahit paano. Kapag nasa taniman si Jomar, may mga nakakausap akong kapitbahay. Mga asawa rin ng mga nagtatrabaho sa taniman. Napakasimple lang ng buhay dahil nga probinsya. Bago gumabi ang mga tao ay nasa kanya-kanyang bahay. Wala nang mga nakatambay sa labas. Kahit ang mga bata maaga ring nagsisipasok sa loob ng bahay. Minsan nga, nakakainip na ang katahimikan ng lugar. Dahil sa pagkainip ko, hindi ko maiwasan na lalong magmasid sa paligid. Napansin ko, ang lahat ng kapitbahay namin may alagang baboy. Tuwang-tuwa ako kasi masisipag talaga sila. Bukod sa pagtatanim, nag-aalaga din sila ng baboy. Pero ang ipinagtaka ko lang, bakit lahat sila baboy ang inaalagaan? Walang nag-aalaga ng ibang hayop. Malalaki na at matataba ang mga baboy, pero wala akong nakikitang nagkakatay.
wala ring nagbebenta. Isang beses, tinanong ko ang isang babaeng kapitbahay namin. Abala siya noon sa pagpapakain ng mga alaga nilang baboy. Annalyn, saan kayo nagbebenta ng baboy? Napakarami na kasi ng baboy nyo. Saan nyo dinadala yung mga yan? Nako, hindi kami nagbebenta, Karen. Inaalagaan lang talaga namin to para may pang-ulam kami. Ha? Lahat yan? Baka ma-high blood na kayo dyan kapag puro baboy kayo. Hindi kami naha-high blood. Sanay na kami sa ganitong pagkain. Kapag may pera na kami ni Jomar ha, pabili ako ng baboy. Kapag nagkatay lang naman kayo, ayoko ng isang buo kasi hindi naman namin mauubos. Mga 1 o 2 kilo lang. Medyo nauumay na kasi ako sa puro gulay na ulam. Parang gusto kong makatikim naman ng baboy. Sige at sasabihan na lang kita kapag nagkatay kami. Medyo seryosong kausap si Annalyn. Pakiramdam ko hindi siya pwedeng mabiro. Nakikitawa naman siya kahit paano, pero bibihira lang. Isa rin yun sa katangian ng mga kapitbahay namin na pinagtatakhan ko. Mga seryoso sila, lalo na kapag gumagabi na. Napansin ko pa na hindi sila gaanong nag-iilaw kapag gabi. Hindi ko alam kung maaga ba silang natutulog o sadyang ayaw talaga nilang gumagamit ng ilaw. Wala pang kuryente sa lugar na yon. Gasera de gas ang ginagamit, pero bibihira lang talaga nilang gamitin. Hindi kagaya namin ni Jomar, na magdamag na kasindi ang gasera kasi nga ayaw kong matulog ng madilim. Mahigit 1 buwan na kami sa lugar. May mga kaibigan na kaming nakakapalagayan na ng loob. Dahil doon, napapadalas na ang pagtambay ni Jomar sa mga kapitbahay namin. Nakikipagkwentuhan siya, minsan nakikipag-inuman pa. Isang beses pa, magdadapit hapon na nun. Inis na inis ako dahil hindi pa rin umuwi ang asawa ko. Nawiwili na siya sa pagtambay sa kapitbahay namin. Alam ko naman kung saan bahay siya naglalagi, kaya naisipan kong sunduin na lang. 5 bahay lang naman ang malalagpasan ko bago marating ang tambayan ng asawa ko. Pero malalayo ang agwat ng mga bahay sa sityo, kaya medyo malayo rin ang nilalakad ko. Busy talaga tong si Jomar. Alam nang maggagabi na kung san-san pa tumatambay. Imbis na sa bahay na lang mamirme. Alam nang buntis ako, iniiwan akong mag-isa sa bahay. Humanda talaga siya sa akin pagdating ko doon. Walang ya talaga tong lalaking to eh. May dala akong gasera noon para may ilaw kami sa pag-uwi. Mabilis kasing dumilim kapag paggabi na. Hindi ko alam kung bakit mabilis gumabi sa mga sulok ng probinsya. Dahil nga siguro walang kuryente. Habang naglalakad ako, palinga-linga ako sa paligid. Nahagip ng mata ko ang isang lalaki na abala sa ginagawa. May kung ano siyang pinagkakaabalahan. Ano kayang ginagawa niya? Parang ang weird namang kumilos ng lalaking yun. Binagalan ko ang paglalakad para makita ko ang ginagawa ng lalaki. Tinatalian niya sa katawan ng ilang baboy. Pagkatapos ay hinahatak papasok sa bahay nila. Bakit kaya? Anong gagawin niya sa baboy na yun? Bakit kailangang ipasok sa bahay nila? Baka magkakatay sila. Pero sa loob ng bahay, ibang klase rin ah. Lahat naman sila dito may alagang baboy. Pero bakit kailangan pa niyang itago ang pagkakatay? Ano ba yun? May inggitan din sa kanila? Hayaan mo na nga. Di ko na nga lang paiiralin ang pagiging tsismosa ko. Naglakad na ako at hindi ko na pinansin ang ginagawa nila. Pero nang tumapat ako sa nakabukas nilang pintuan, hindi ko maiwasang hindi tumingin. Dahil may nahagip ang mata ko. Nakita ko ang asawa at mga anak ng lalaking yun. Kinakain ng baboy ng hilaw. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang makita ko ang ginagawa nila. Ano? Hindi nila kinakatay ang baboy? Kinakain nila ng buhay? Nakita ko ang pagtingin nila sa akin ng matalim. Nangilabot ako sa ginagawa nila. Lalo na sa paraan ng pagtingin nila sa akin. Biglang isinara ng babae ang pinto.
Kumabog ng dibdib ko sa kaba at takot. Kung ano-ano na ang naglalaro sa isip ko noon, Miss Clar. Ano bang klaseng tao sila? Bakit nila kinakain ng buhay ang baboy? Mga aswang ba sila? Imposible. Wala namang aswang, diba? Pero, anong tawag sa kanila? Aswang? Baka nga aswang sila. Totoong may aswang? Hindi naman pwedeng cannibal. Kasi baboy ang kinakain nila eh. Wika ko na lang sa aking sarili. Halos hindi ko na mailakad ang paa ko dahil sa panginig. Nanlalabo na rin ang mata ko dahil napupuno ng luha. Sapo-sapo ko ang tiyan kong 5 buwan na ang laki ng sanggol sa loob. Lalo akong natakot para sa anak ko. Nasa lugar kami ng mga aswang. Nagkaroon ako ng lakas para bilisan ang paglakad dahil naisip kong kailangan kong iligtas ang aking anak. Tinalasan ko ang aking pakiramdam dahil baka may nakasunod sa akin. Pakiramdam ko ay hindi na ako ligtas dahil nalaman ko na ang sikreto ng pamilyang yun. Nang makarating ako sa kinaroroonan ni Jomar, pigil na pigil ako sa pag-iyak. Ayokong malaman ng iba na may alam na ako sa sikreto ng mga taga roon. Pinilit kong kausapin ang asawa ko na para bang normal na pakikipag-usap lamang. Umuwi na tayo, Jomar. Gabi na, hindi ka pa umuwi. Ano ka ba naman? Oh, nanundo ka pa talaga. Ito talaga asawa ko oh. Ayaw na ayaw ako mawala sa paningin niya. Tsaka mahamog na. Dapat hindi ka na lumabas ng bahay. Pauwi na naman ako eh. Nagpaalam na siya sa kausap niya. Pagkatapos ay umalis na rin kami. Ilang metro na ang layo namin sa bahay na pinanggalingan nang kausapin ko siya para sabihin ang aking nakita. Kailangan na nating umuwi, Jomar. Gusto ko nang umuwi sa atin. Ano? Hindi tayo pwedeng umuwi nang hindi nagsasabi sa amo ko. Sabay-sabay kami pumunta dito. Kaya sabay-sabay tayong uuwi. Karen, huwag ka na mag-alala. Sinabi ng amo ko na makakabalik tayo bago ka manganak. Sagot na rin daw niya yung panganganak mo. Hindi, Jomar. Gusto ko na talagang umuwi. Bukas na bukas din naalis na tayo sa lugar na to. Naiinis na siya sa akin, Miss Clar. At nagawa na niya akong pagtaasan ng boses. Lalo akong nagalit. Kaya sinabi ko na sa kanya ang totoong dahilan. Nasa lugar tayo ng mga aswang, Jomar. Kitang-kita ko kanina. Yung isa nating kapitbahay. Kumakain sila ng buhay na baboy. Utang na loob naman, Jomar. Umalis na tayo dito. Parang awa mo na. Mga aswang sila dito. Ano bang pinagsasasabi mo, Karen? Mababait ang mga tao dito tapos pinag-iisipan mo na masama? Hay nako, baka dahil yan sa pagbubuntis mo at kung ano-ano na pinag-iisip mo. Hayaan mo, mula bukas isasama na kita sa pag-aanihan namin para hindi ka naman naiinip at may nakakausap ka. Hindi, Jomar. Ang gusto ko, umuwi na tayo bukas. Nagpapataasan na kami ng boses pero hindi pa rin niya ako pinaniniwalaan. Napahinto ako sa pagsasalita nang makita kong parating ang lalaking aswang. Lumakas ang kabog ng dibdib ko, Miss Clar. Hindi ko siya tiningnan. Humawak ako sa braso ni Jomar at hinila na siya para maglakad na kami. Pero pagtapat ng lalaki sa amin, nag-usap silang dalawa. Oh pare, bakit nasa labas pa kayo? Masama sa asawa mong mahamugan dahil buntis siya. Kaya umuwi na kayo sa bahay. Oo pre, pauwi na talaga kami, salamat. Pagkatapos nilang mag-usap, naglakad na uli ang lalaki. Nagsimula na rin kaming maglakad ng asawa ko pauwi ng bahay. Sa sobrang takot ko sa lalaki, nagawa ko siyang lingunin dahil gusto kong malaman kung saan siya pupunta. Lalo akong pinanlamigan ng katawan nang makita kong nakatingin din siya sa akin. Masama ang titig niya, matalim at para bang may masamang balak. Bigla kong iniiwas ang tingin ko at di ko maiwasan ng humikbi. Napapano ka ba, Karen? Bakit ka umiiyak? Natatakot ako, Jomar. Aswang ang lalaking yun.
Kitang-kita ko silang kinakain yung buhay na baboy kanina. Umalis na tayo dito. Please lang, Jomar. Umiiyak kong sabi sa asawa ko, pero nainis lang siya sa akin. Pilit niyang sinasabi na hindi pa kami pwedeng umalis. Wala na akong nagawa, Miss Clark. Hindi na ako nakipagtalo pa sa kanya. Pero mula noon, palagi na akong sumasama sa kanya sa pinagtatrabahuhan nila. Natatakot akong maiwang mag-isa sa bahay. Nang minsang pumunta kami sa palengke, kahit malayo yun at ayaw akong payagan ni Jomar, nagpumilit akong sumama dahil gusto kong bumili ng maraming bawang at kalamansi. May dumating kasing truck galing sa planta para kunin ng mga inaning saging. Sumabay kami doon papunta sa palengke at pauwi naman ay nakisabay kami sa mga taong may kariton na hinihila ng kalabaw. Isinabit ko sa dingding, pinto at bintana ng bahay na tinutuluyan namin ang mga pinamili kong bawang at kalamansi. Ano ba naman yan, love? Maninindahan ka ba? Ang dami mong biniling bawang at kalamansi. Natuwa ka siguro kasi mura dito, no? Pero tingin ko masisira din lahat yan eh. Hindi yan masisira, Jomar. Itatanim ko ang iba sa palibot ng bahay. Hay nako, love. Bahala ka nga. Isang araw nung umuwi kami galing sa pag-aani sa taniman ng saging, pagpasok namin sa bahay, nakita naming nagkalat ang lahat ng mga bawang at kalamansi. Anong nangyari dito? Tignan mo. Dahil sa kalokohan mo to, love, pinasok na tayo ng hayop. Pinagkakalat ng mga bawang at kalamansi mo. Sigurado ka? Hayop ba talaga ang gumawa niyan? Anong klaseng hayop pa ang galit sa bawang at kalamansi? Ayan ka na naman sa kung ano-ano iniisip mo. Sasabihin mo na namang aswang. Hindi ka naman naniniwala sa aswang, di ba? Nagbago na ba bigla ang isip mo nang mapunta ka dito? Ang bilis ah. Basta, Jomar. Kung hindi ka naniniwala sa akin, di wag. May kutob akong isa sa mga kapitbahay namin ang gumawa nun. Pero napapaisip ako kung bakit sila papasok sa bahay namin. Wala naman ako maghapon dahil sumama ako kay Jomar. Anong hinahanap nila? Niligpit ko lahat ng kalat, Miss Clark. Habang nagliligpit ay naghahanap ako ng kakaiba o pagbabago sa bahay namin. Nakahinga ako ng maluwag dahil wala namang nabago at wala ring nawala sa mga gamit namin. Nung gabing yun, hindi ako mapakali. Napakainit ng pakiramdam ko. Pinagpapawisan ako ng butil-butil. Panay ang likot ko sa higaan. Nainis na rin si Jomar dahil naiistorbo na ang pagtulog niya. Naupo na lang ako at pinaypayan ng sarili gamit ang kapirasong karton habang nagpapaantok. Lalo akong hindi mapakali dahil may naaamoy akong kakaiba. Masakit sa ilong ang amoy na yun. Parang mabahong amoy dahon. Parang gusto kong masuka. Naramdaman ko ang pagbigat ng talukap ng aking mata. Kumabog na ang aking dibdib. May kutob na naman ako na may hindi magandang mangyayari. Pinipigilan ko ang aking sarili na wag makatulog. Pero lalo naman akong hinihila ng antok. Sobrang bigat na ng talukap ng mata ko. Parang nanlambot na rin ang katawan ko. Nakasandalang ako sa dingding at tuluyan ng pumikit ang aking mga mata. Pero matalas pa rin ang aking pakiramdam. Nagpipigil ako ng antok kahit nakapikit. Maya-maya ay bigla ko nalang naramdaman na may humahaplos sa aking tiyan. May naririnig din akong bumubulong. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Nag-iisip ako kung sino ang gumagawa nun sa akin. Wala naman akong narinig na nakapasok sa loob ng bahay. Pero dahil sa bigat ng pakiramdam ko, wala na akong nagawa, Miss Clark. Ni hindi rin ako nakapagsalita, kaya hindi ko matawag ang asawa ko. Tuluyan na akong nakatulog. Nagising ako kinaumagahan na wala na si Jomar. Tanghali na nang magising ako. Kaya siguro hindi na niya inistorbo ang pagtulog ko dahil alam niyang hindi ako gaanong nakatulog nung gabi. Busy talaga yung si Jomar. Iniwan na naman ako. Hindi man lang niya ako ginising para makasama sa kanya. Wala na akong nagawa kung hindi ang hintayin na lang siyang umuwi. Dahil sa pag-aalala ko,
Isinabit ko ulit ang mga bawang na iniligpit ko sa buong bahay. Itinayo ko rin ang 2 walis tingting sa magkabilang gilid ng pintuan. Maya-maya ay may narinig akong tumatawag. Dumungaw ako sa bintana. Nakita kong si Annalyn ang tumatawag sa akin. Nasa bakuran lang siya at hindi makalapit sa bahay namin. Nagtataka ako kung bakit hindi siya makalapit. Samantalang dati, pumapasok pa siya sa loob ng bahay namin. Annalyn, halika. Pasok ka. Pasensya na, di kita malalabas kasi parang sumasakit ang tiyan ko eh. Ganun ba, Karen? Hindi na ako tutuloy. Di naman ako magtatagal. Dumaan lang naman ako kasi sasabihin ko sa'yo na magkakatay ng baboy ang asawa ko. At bibigyan ka na lang namin. Anong parte bang gusto mo? Sumama ka na kaya sa akin para makakuha ka ng parte na gusto mo. Nako, Annalyn. Pasensya ka na talaga. Hindi magandang pakiramdam ko ngayon eh. Hayaan mo't papupuntahin ko na lang si Jomar mamaya para kunin niyang baboy na sinasabi mo. Siya sige, bahala ka. Ang dami nang nangyayaring hindi ko maipaliwanag. Palaisipan pa rin sa akin kung sino ang humaplos sa tiyan ko nung gabi at kung paano siyang nakapasok sa bahay namin kahit marami kaming bawang. At may mahigpit naman na panara ang pinto at bintana namin. Dahil iniiwasan ko na nga ang mga kapitbahay ko. Kahit pagsisinungaling ay ginawa ko na para lang hindi na sila lapitan. 5:00 ng hapon nang umuwi si Jomar. Nagulat ako kasi may dala siyang parte ng baboy. Jomar, saan galing ang baboy na yan? Doon kina Annalyn. Napadaan kasi ako doon bago umuwi eh. Ibinigay nila sa akin to kasi nagkatay daw sila ng baboy. Sinabihan din nila ako na masama daw ang pakiramdam mo, love. Kaya dali-dali ako umuwi. Kamusta ka na? Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Pero ayoko ng baboy na yan ha. Huwag mo na yung lulutuin. Itapon mo na lang yan. Itapon? Sayang naman to. Saka ano na lang sasabihin nila sa atin? Ano na lang iisipin nila kung makita nilang tinapon natin to? Ano na naman ba pinag-iisip mo? Basta. Itapon mo na lang sabi. Sinasabi ko sa'yo, hindi ako kakain yan kapag niluto mo yan. Ay siya, sige na. Kung ayaw mong kumain ako na lang kakain nito. Hirap na hirap akong paliwanagan si Jomar dahil mas naniniwala siya sa kabutihan ng mga tao sa baryo. Mas kinakampihan na niya sila kaysa sa akin na asawa niya. Hindi ko siya masisi. Dahil wala naman akong pruweba sa mga bintang ko. Hinayaan ko na lang si Jomar na lutuin ng karne at siya lang din ang kumain nun. Lalo akong hindi mapakali, Miss Clar. Dahil gabi-gabing kung anong panaginip ang nangyayari sa akin. Sa panaginip ko ay palagi akong pinalilibutan ng mga taong hindi ko makita ang muka. Nakaunat ang kamay nila sa akin na para bang pinagdarasal nila ako. Sabay-sabay silang nagsasalita sa ibang lengguwahe. Ang kamay nila ay nakatapat sa ulo ko hanggang sa bumaba ang mga ito at itinapat sa aking tiyan. Kinilabutan na talaga ako, Miss Clar. Natakot ako para sa aking anak. Palagi akong nagigising na pawis. Pakiramdam ko, totoo ang mga pangyayari sa panaginip ko. Ikinuwento ko kay Jomar ang mga panaginip ko. Pero nauwi na naman sa pagtatalo. Ang dapat ay kwentuhan lang. Yan kasi. Kung ano-ano ang iniisip mo sa kapitbahay natin kaya nananaginip ka na masama Ibig mo sabihin, kasalanan ko na naman. Hindi ko namang sinasabing kasalanan mo. Ang akin lang, maging friendly ka kasi. Kilalanin mo sila. Hindi yung hinuhusgahan mo agad. Mababait kaya sila. Sa'yo, oo. Sa akin, hindi mo kasi naiisip ang nararamdaman ko. Sa atin, love, mabait naman sila sa atin. Dahil kung hindi, matagal na tayong pinagtabuyan ng mga taga rito. Matagal ko na rin kasing gustong umalis dito, Jomar. Sinasabi ko naman sa'yo, di ba? Ewan ko ba kung anong pinakain sa'yo ng mga taga rito. Sobrang bait mo sa kanila. At hindi mo nakikita ang nakikita ko. Ano ba yan? Pagtatalunan na naman natin sila. Tama na nga to.
tumigil ka na. Baka makasama pa sa bata. Dahil sa pag-aaway namin, mas napapadalas na ang pagtambay niya sa mga kaibigan na taga-baryo. Nagkukulang na siya ng oras sa akin. Umuuwi siyang gabing-gabi na at lasing na lasing pa. Galit na galit ako, Miss Clar. Pero wala namang saysay ang galit ko sa kanya. Dahil mahimbing na siyang natutulog kapag umuuwi. Palagi na akong umiiyak. Pakiramdam ko, mag-isa na lang ako. Nang hindi ko na kinaya ang sitwasyon, nag-impake ako. Binala kong umalis sa lugar na yon nang hindi kasama ang asawa ko. Gusto kong iligtas ang anak ko bago pa mahuli ang lahat. Pero naisip kong napakasama ko naman dahil iiwan ko ang asawa ko. Hindi ko rin nagawang umalis. Iniisip ko pa rin si Jomar. Pero ayaw niya kasing umalis. Hindi pa raw tapos ang pag-aani at hindi pa sila pinapauwi ng amo nila. Iniisip ko na baka pati ang amo niya ay aswang din at sinadya niyang dalahin kami dito para ipain sa mga kapwa niya aswang. Gulong-gulo na ako, Miss Clar. Para na akong nababaliw sa mga iniisip ko. Wala akong kakampi. Wala na akong makausap. Hanggang sa napagod na lang ako at hinayaan ko na lang ang lahat sa kung ano ba ang dapat mangyari. Minsan naisip ko, sana mangyari na agad ang gusto nila para matapos na ang lahat. Kasi napapagod na talaga ako. Ang tagal namin sa liblib na baryong yon, Miss Clar. Inabutan na ako ng kabuanan ko. Aligaga si Jomar. Hindi siya mapakali kasi sumasakit na ang tiyan ko. Palabas na siya ng bahay para maghanap ng hilot dahil nga manganganak na ako. Pero hindi ko siya pinapayagang umalis. Huwag na, love. Huwag kang tumawag ng kahit sino. Kaya na natin to. Ikaw na lang ang magpaanak sa akin. Tayo na lang ang maglabas sa anak natin. Hindi natin sila kailangan. Huwag mo silang tawagin, please. Ano? Naku, hindi ko yan kaya, love. Wala akong alam sa pagpapaanak. Kailangan natin ng tulong. Jomar, ayoko. Ayoko humingi ng tulong sa mga aswang na yun. Huwag kang aalis dito. Huwag mo akong iiwan. Ano ba naman, Karen? Kung aswang sila, dapat simula pa lang inaswang ka na nila. Dapat kinain na nila yung bata sa sinapupunan mo. Pero hindi naman, di ba? Kasi hindi naman sila aswang. Ikaw lang nag-iisip nun. Magtigil ka na nga. Hindi ko na siya napigilan nang lumabas siya ng bahay, Miss Clar. Bumalik siyang may kasamang matandang babae. Yun daw ang hilot sa baryo. Pinaanak niya ako. Pinagtatakhan ko ang kakaiba niyang pagpapaanak. Hinahaplos lang niya ang tiyan ko at dinadasalan. Ang pananakit ng tiyan ko ay bigla na lang nawala. Natakot ako. Kasi dahil hindi ko na maramdaman ang anak ko. Parang hindi na siya gumagalaw. Anong nangyari? Bakit hindi umiiyak ang anak ko? Patay na ang bata, iha. Hindi siya humihinga. Ano? Hindi pwede. Hindi totoo yan. Naramdaman ko pa siya sa tiyan ko kanina. Gustong-gusto niya niyang lumabas. Tapos ngayon, sasabihin mo patay na siya? Hindi patay ang anak ko. Hindi siya patay. Buhay ang anak ko. Nilapitan na ako ni Jomar para pakalmahin. Hindi rin niya pinigilan ng matandang babae na kunin ang anak ko. Inilabas niya yun ng bahay. Saan mo dadalhin ang anak ko? Ibalik mo siya sa akin. Huwag mo siyang ilayo sa akin, anak ko yan. Sigaw ako ng sigaw pero hindi niya ako pinapansin. Pati si Jomar. Wala siyang pakialam sa akin. Hinayaan niya lang matanda na kunin ang anak namin. Gusto kong tumayo para habulin ng matanda. Pero panay naman ang pigil sa akin ni Jomar. Hindi ko na alam ang nangyayari sa asawa ko. Natigilan ako nang bigla niya akong sigawan. Kasalanan mo kasi to, Karen. Namatay ang anak natin dahil sa katigasan ng ulo mo. Tumigil ka na at patayin ang anak natin. Dahil sa panghihina ng katawan ko, Miss Clar, hindi ako makatayo para habulin ng matandang nagpaanak sa akin. Nalalambot ako, pero hindi ako naniniwalang patay na ang anak ko. Nasa isip ko nun, inilalayo nila sa akin ang aking anak.
Pero bakit? Wala talaga akong ideya. Hindi ko na alam kung nasaan ba ang problema. Nasa akin ba o na kay Jomar? Kasi hindi niya ako pinaniniwalaan. Mas pinaniniwalaan niya ang ibang tao. Pakiramdam ko, ibang tao na bigla ang asawa ko. Nawalan na ako ng tiwala sa kanya. Pakiramdam ko noon, hindi ko na siya maaasahan sa lahat ng bagay. Pero minsan naiisip ko, baka nga nasa akin na ang problema. Baka hindi ko na kinakaya ang stress sa pagtira sa sobrang tahimik at payapang lugar. Minsan, iniisip kong baka nasisiraan na ako ng bait. Pero ibang kutob ng isang babae. Lalo na kapag magulang ka, diba, Miss Clark? Naniniwala talaga akong buhay ang aking anak. Naramdaman ko pa siya sa loob ng tiyan ko. Pero nung lumabas, wala na agad. Imposible. Kinabukasan, nang kaya ko nang tumayo, lumabas ako ng silid. Naririnig ko kasi ang mga tao. May mga tao sa loob ng bahay namin. Pati sa labas meron din. Nagtataka ako kung bakit ang daming tao. Nag-uusap-usap sila. Parang mga bumubulong lang. Paglabas ko ng silid, bumungad sa akin ang isang maliit na kahon. Sa tabi nun ay may nakasinding kandila. Hindi ko na napansin ang mga taong nakaupo na hindi ko alam kung anong ginagawa nila sa loob ng bahay namin. Diretso akong lumapit sa kahon na yun. Pagsilip ko, tumambad sa akin ang sanggol na wala ng buhay. Maayos ang pagkakadamit niya. Titig na titig ako sa kanya. Wala akong maramdaman na kahit ano sa batang yun. Nagtataka ako kung bakit siya naroon sa bahay namin. Maya-maya ay bigla kong naramdaman ng pagyakap sa akin ni Jomar mula sa likuran ko. Pagkatapos ay bumulong siya. Ayos lang yan, love. Huwag ka masyado malungkot. Huwag mo sisihin ang sarili mo, ha? Wala may kasalanan dito. Walang sisisihin, okay? Ano bang pinagsasasabi mo, Jomar? Karen, anak natin yan nasa kahon na yan. Pinanganak mo siyang hindi na humihinga. Ang sabi ng hilot hindi raw para sa atin yung bata. May kumuha raw sa kanya. Mukhang naengkanto daw ng hindi natin nalalaman. Pero hindi na natin maibabalik ang bata. Kaya tanggapin na lang natin. Ano ka ba, Jomar? Bakit ka naniniwala sa sinasabi nila? Ako ang paniwalaan mo. Kasi ako ang asawa mo. Alam ko ang nangyayari sa akin. Sa anak natin. Buhay siya, Jomar. Ang batang yan, hindi yan ang anak natin. Hindi sa atin yan. Buhay pa ang anak natin. Buhay siya, Jomar, alam ko. Gusto kong magwala ng mga oras na yon. Pero panay ang pigil sa akin ni Jomar. Ibinalik niya uli ako sa kwarto. Kinausap niya ako roon. Balisa siya. Nagpipigil ng galit. Alam mo, Karen, hindi ko na alam ang gagawin sa'yo. Hindi ko na alam kung bakit ka nagkakaganyan. Dala siguro ng pagbubuntis mo. Sige na, uunawain kita. Dilipas din yan. Pero Karen naman, tulungan mo naman ang sarili mo. Baka naghahalusinate ka lang May mga nakikita kang hindi namin nakikita. Kung ano-ano na iniisip mo, tingnan mo ang paligid. Kung anong nakita mo, yun ang totoo. Tulungan mo yung sarili mo. Baka mamaya lumala ka. Pagbalik natin iba na takbo na isip mo. Ayaw naman kitang mabaliw. Ako? Nababaliw? Hindi ako nababaliw, Jomar. Hindi tayo aalis dito. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nababawi ang anak ko. Walang aalis dito, Jomar. Yung batang nasa kahon, ilayo mo siya sa akin. Hindi siya ang anak ko. Buhay ang anak ko, Jomar. Buhay ang anak natin. Buhay siya. Hindi ko alam kung bakit ayaw akong paniwalaan ni Jomar. Dahil hindi ko rin naman siya mapagsabihan. Tumahimik na lang ako. Naisip ko na kung hindi siya makikinig, ako na lang ang gagawa ng paraan. Ako na lang ang maghahanap sa anak namin. Inilibing nila ang sanggol na pinaglamayan nila. Pero hindi ako sumama. Alam kong hindi yon ang aking anak. Kaya hindi ako nagluksa. Nararamdaman kong may kakaiba sa sityo na tinitirhan namin. Pero ako lang ang nakakapansin.
Hindi napapansin ni Jomar ang kakaibang mga kilos at tingin ng mga tao. Masyado siyang nagbubulag-bulagan dahil sa magagandang ugali na ipinakikita nila sa kanya. Pero ibang pakitungo ng mga tao sa akin. Ibang-iba. Iniiwasan nila ako na para bang hindi ako nakikita. Kinakausap lang nila ako kapag kasama ko si Jomar. Pero kapag ako lang mag-isa, lumalabas ang tunay nilang ugali. Isang gabi habang mahimbing na natutulog si Jomar, nagpa siya akong lumabas ng bahay. Maliwanag ang buwan nun, kaya kahit wala akong dalang ilaw, makikita ko ng maliwanag ang paligid. Dahan-dahan akong naglalakad. May dala akong mga bawang para hindi ako malapitan ng aswang. May bitbit din akong walis na gagamitin kong sandata sa kanila sakaling lusubin ako. Dahil may kalayuan ng agwat ng bawat bahay, malayo-layo ang nilakad ko. Panay ang tingin ko sa paligid dahil baka may nagmamanman sa akin. Sobrang tahimik, malamig ang klima. Nanunuot sa balat ko ang malamig na hangin. Nagtatayuan ng mga balahibo ko sa katawan. Habang naglalakad ako palapit sa unang bahay, nagtaka ako kasi yung mag-anak na nakatira doon, naglalakad namang palabas. May dala silang sulo. Maliwanag ang buwan pero may dala silang sulo. Doon pa lang, may kutob na akong may mali talaga sa mga taga-sityo. Palihim ko silang sinundan. Hindi ako dumikit sa kanila para hindi nila ako maramdaman. Habang lumalayo na kami, lalo akong kinikilabutan. Papasok na kami sa gubat. Ang dami ng tanong ang nabubuo sa isip ko habang sinusundan ko sila. Kaya naisip kong ipagpatuloy ang pagsunod para masagot ang lahat ng tanong na yun. Nang malapit na kami, napahinto ako sa paglakad. Natuon ang paningin ko sa gitna ng kakahuyan. May isang kubong naroon. Maliwanag doon dahil may nakasinding ilaw sa loob ng kubo. Bukod doon, may mga sulo na may apoy na nakatutok sa lupa. Nakapalibot ito sa kubo. Lalo akong nagtaka. Bakit kubo sa kakahuyan? At kung sino ang nakatira doon? Napatago akong bigla sa isang puno nang biglang lumingon ang mag-anak na sinusundan ko. Tumingin sila sa paligid bago tuluyang pumasok sa loob ng kubo. Nang makapasok na sila, saka ako naglakad para makalapit sa kubo. Habang naglalakad ako, nakakarinig na ako ng iyak ng sanggol. Biglang kumabog ng mabilis ang dibdib ko. May kung ano kong naramdaman sa sanggol na yon. Kung lukso ng dugo ang tawag doon, baka yun nga. Kasi nang marinig ko ang iyak ng sanggol, naramdaman ko ng anak ko yun. Biglang tumulo ang luha ko. Gusto ko na siyang takbuhin, pero pinigilan ko ang aking sarili. Hindi ko alam kung sino-sino ang nasa loob ng kubo at kung ilan silang lahat. Dahan-dahan akong lumapit sa kubong yon at naghanap ng masisilipan. Narinig ko ang usapan sa loob. Pinag-uusapan nila ang sanggol. Hindi ko maintindihan, pero may nagtatanong kung kailan ba daw ang paghahandog. Lalong bumilis ang kabog ng dibdib ko. Dahil mga aswang nga sila para sa akin, inisip kong nasa panganib ang aking anak. Naghanap ako ng masisilipan hanggang sa makakita na ako ng butas. Hindi ko na binigyan ng pansin ang mga taong nasa loob ng kubo. Basta madami sila. Natuon ang tingin ko sa matandang may karga sa sanggol na balot ng tela. Siya yung matandang hilot na nagpaanak sa akin. Ang lakas talaga ng kutob ko na anak ko ang karga niyang yon. Gusto ko nang kunin ang bata pero hindi ko alam kung paano. Ang tagal kong naghintay at nagplano kung paanong makakalapit sa kanila. Pero natatakot ako, Miss Clark. Kaya bago pa mag-uwian ng mga nagpunta sa kubong yon, nauna na akong umuwi. Pagka-uwi ko'y hindi ako makatulog. Hanggang umaga, hindi na maalis sa isip ko ang mga nasaksihan ko. Pero hindi ko na sinabi kay Jomar kasi alam kong hindi naman niya ako paniniwalaan. Sasabihin na naman niyang nahihibang ako at mang-aangkin ng anak ng iba.
Bago pumasok sa trabaho si Jomar, tinanong niya ako. Ano love? Gusto mo bang sumama sa akin para malibang ka? Ayaw ko. Dito na lang ako sa bahay. Ang nasa isip ko noon, gusto kong puntahan ang bahay ng matandang hilot. Hindi niya ako napilit kaya iniwan na lang niya ako sa bahay. Pagkaalis niya, saka ako lumakad. Nakasalubong ko naman si Annalyn. Oo, Karen. Saan ka naman pupunta? Hindi ako agad nakasagot. Kasi wala naman akong kaibigan na pupuntahan maliban sa kanya. Pero lumagpas na ako sa bahay nila. Kaya hindi ko masabing sa kanila ako pupunta. Mabuti na lang. Nakaisip agad ako ng dahilan. Ano kasi, Annalyn? Feeling ko nabinat ako. Gusto ko sana magpahilot. Alam mo ba kung saan nakatira yung naghilot sa akin nung nanganak ako? Pupuntahan ko sana siya eh. Sabi ni Jomar kasi, basta dun lang daw sa gawing yun. Dun lang daw nakatira. Itinuro ko sa kanya ang daan papunta sa kakahuyan. Nakita ko sa mga mata niya ang pagkabigla. Bigla na lang siyang nauutal nang sumagot sa akin. Nako, Karen! Mahirap nga yung mabinat. Sandali lang. Baka kung mapano ka. Samahan mo muna ako sa bahay. Iiwan ko lang tong nahingi kong gulay. Tapos sasamahan na kitang puntahan ng bahay ni Nana Diling. Hindi ka pwedeng naglalakad ng mag-isa, Karen. Bakit naman kasi pinapasok mo pa ang asawa mo? Kung masama palang pakiramdam mo. Hindi, Annalyn. Kaya ko naman. Maaabala pa kita. Ako na lang ang pupunta sa hilot. Nagmatigas pa ako sa kanya pero hindi talaga siya pumayag. Mahigpit niya akong hinawakan sa braso at sa pilitang isinama sa bahay nila. Pagdating namin doon, naramdaman ko na agad ang ginagawang senyasan nilang mag-asawa. Alam kong inutusan niya ang asawa niya at nagkunwari siyang pakukuhanin ito ng nyog na gagamitin sa gulay. Pero alam kong pinapupunta niya yon sa bahay ng manghihilot. Ang dami kong kutob, Miss Clar, pero hindi ko alam paano patutunayan. Maya-maya ay inaya na niya ako. Puntahan na raw namin ang bahay ng hilot. Sumama na rin ako kahit dismayado. Pakiramdam ko, hindi ko na maaabutan doon ang anak ko. Baka itago na lang nila dahil parating ako. Panay ang kwento sa akin ni Annalyn habang naglalakad kami. Pero hindi ko na lang binibigyan ng pansin. Tumatango na lang ako kapag nagtatanong siya. Alam ko naman na naramdaman din niyang nawala na ang mood ko. Nang makarating kami sa bahay ng hilot, kaagad niyang tinawag ang matandang babae. Pagkadungaw nito sa bintana, kaagad kaming binate at sinabihang pumasok sa loob. Pagkapasok namin, kaagad kong hinanap ang sanggol. May sanggol doon, pero karga ng isang babae. Sinabi naman ni Annalyn na magpapahilot ako nang tanungin kami ng matanda. Hindi na kasi ako makasagot ng mga oras na yun dahil tutok ang paningin ko sa sanggol. Gusto kong tingnan ng bata. Sabi ng matanda, tatapusin lang daw niyang hilutin yung babae. Bagong panganak lang din daw yun. Pagkatapos daw noon ay saka ako hihilutin. Doon ako nakakuha ng dahilan para kargahin ang sanggol. Ibinigay naman yon ng babae sa akin. Pero nahahalata ko ang mga tinginan nila. Kakaiba, makahulugan. Nang tingnan ko ang sanggol, naramdaman ko kaagad ang lukso ng dugo sa kanya. Hindi ko napigilan ang pag-iyak ko, Miss Clar. Natawag ko talaga yun ng anak. Inalo ako ni Annalyn. Naiintindihan kita, Karen. Alam kong masakit ang pinagdadaanan mo. Mahirap ang mawalan ng anak. Umiyak ka lang. Gusto ko nang itakbo ang batang yun. Pero alam kong magkakagulo. Lumipas ang ilang araw, hindi na talaga ako mapakali. Tinakasan ko na naman si Jomar habang natutulog. Palihim kong pinuntahan ang bahay ng manghihilot. Gulat na gulat ako dahil maraming tao. Wala namang okasyon. Hindi naman piyesta pero nagtitipon sila. Nagtago ako sa isang puno at pinagmasdan sila. Nung una ay nag-uusap-usap lang sila.
Maya-maya ay bigla silang nagsitigil at natuon ang tingin nila sa matandang hilot na dumungaw sa bintana. Dinig na dinig ko ang sinabi niya sa lahat, Miss Clar. Sisimulan na natin ang ritual. Ihahandog na natin ngayon ang bata. Magsipaghanda na kayo para sa ating kalakasan at sa mahabang buhay. Sumigaw ng sabay-sabay ang mga taong naroon. Sumang-ayon silang lahat sa matandang babae. Masasaya sila. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ganon ang ginagawa nila. Kahit natatakot ako, pinanood ko sila mula sa di kalayuan. Naisip kong kapag naging abala na silang lahat, baka magawa ko ng itakas ang anak ko. Nagtatayuan ng mga balahibo ko habang pinapanood sila, Miss Clar. Nakasuot sila ng itim na damit. Mahaba ito at halos sayad na sa lupa. Napuno ng tao ang kubo na yun, sa loob at sa labas. Nakakatakot ang isinasagawa nilang ritual. Nagdadasal sila ng sabay-sabay. Ibang lingwahe pa. Tapos itinataas pa nila ang kanilang kamay. Maya-maya ay nagkakantahan sila at nagsasayawan. Nakita kong itinaas ng matanda ang sanggol na nakabalot sa itim na tela. Inilabas nila yun sa bintana at iniabot sa isang lalaking nag-aabang sa labas. Tapos pinagpasa-pasahan nila ang sanggol. Maya-maya ay lumabas na ng kubo ang matandang babae. Lahat sila ay sumunod kung saan dinala ang sanggol. Nag-ipon-ipon sila sa likod bahay. Lumipat pa ako ng pwesto para makita ko ang ginagawa nila. Nagulat ako, Miss Clar, dahil merong lamesang mahaba na nababalutan din ng itim na tela. Kitang-kita ko ang lahat ng galaw nila dahil maliwanag ang mga sulong nakapalibot sa bakuran. Nagkakantahan pa rin sila at nagsasayawan hanggang sa isang lalaki ang kumuha sa isang sulo. Itinapat niya yon sa isang malaking tumpok ng kahoy. Pinagliyab niya yon. Pagkatapos ay inilagay nila ang sanggol sa ibabaw ng lamesa. Nagsiluhod sila at saka nagdasal ng taimtim. Panaka-naka silang sumusubsub sa lupa na para bang humahalik doon. Ilang ulit nilang ginawa hanggang huminto na sila. Tumayo na ang matandang babae at saka nagsalita. Isa sa katuparan na natin ang pakikipagtipan sa ating Diyos. Magpasalamat tayo sa tayong naging dahilan ng pagdating sa atin ng sugo ng kaataas-taasan. Ngayon, halina't magdiwang at namnamin natin ang kapangyarihan ng ating Diyos. Magsaya tayo. Magpasalamat tayo sa pagdating ng batang ito na siyang magdadala sa atin ng mahabang buhay. Tuwang-tuwa sila. Nagsisigawan sila. Maya-maya ay kanya-kanya na sila ng alisan sa pwesto. Pagkatapos ay bumabalik na may dalang pagkain at inumin. Doon na ako mas kinilabutan, Miss Clar. Buhay na baboy ang pagkain nila. Halos maligo na sila sa dugo ng baboy habang kinakain ng mga yun. Maduwal-duwal talaga ako habang pinapanood sila sa kanilang ginagawa. Hindi lang pala sila aswang. Mga kulto pa sila. Nang maging abala na silang lahat sa pagsasaya, humanap na ako ng pagkakataon para makalapit sa mahabang lamesa. Abala sila sa pagkain at pag-inom, kaya nakakuha ako ng pagkakataong lapitan ng bata. Sobrang naiiyak ako, Miss Clar, dahil nararamdaman ko talaga ang lukso ng dugo. Dahan-dahan kong kinuha ang anak ko. Sobrang pasasalamat ko dahil hindi siya umiiyak. Ibinalot ko siya ng mabuti sa tela. Pagkatapos ay dahan-dahan akong umalis. Nangangatog ang tuhod ko habang naglalakad, kaya hindi ko mabilisan ang paghakbang. Sobrang saya ko, Miss Clar, kasi nahawakan ko ulit ang anak ko. Hindi ako sumuko na maniwalang buhay siya. Alam kong pinalitan nila ng patay na sanggol ang anak ko. Kung paanong nagawa, hindi ko din alam. Habang tumatakas kami ng anak ko, nakarinig na ako ng mga nagmamadaling kaluskos sa damuhan. Palagay ko ay natunugan na nila ang ginawa ko. Binilisan ko ang paglalakad. Hingal na hingal ako. Lalo pa akong napapagod dahil nababalot na ako ng takot.
Panay akong sambit na sana huwag kaming maabutan. Makatakas lang talaga kami ay aalis agad kami kinabukasan. Mailigtas ko lang ang anak ko sa kamay ng kultong yon. Pero hindi na kami kinampihan ng swerte, Miss Clark. Nagsimula nang umiyak ang anak ko. Mangiyak-ngiyak na ako lalo nang makita ko na ang mga taong yon na hinahagilap kami. Dala nila ang sulo na ginagawa nilang tanglaw sa daan. Naririnig ko na rin ang sigawan nila. Tinutunto nila kami dahil sa iyak ng anak ko. Pakiramdam ko, malalakas ang pandinig nila. Sobrang lapit na nila sa akin. Wala na akong magawa kundi ang bilisan ng paglakad. Tumatakbo na ako. Wala na akong pakialam kung malaman nila ang kinaroroonan ko. Ang mahalaga, makauwi agad ako. Pero gulat na gulat ako dahil sa isang iglap. Napapaligiran na nila ako. Wala na akong malusutan. Kahit saan ako tumingin, may nakaharang na. Huwag ka nang tumakbo, iha. Mapapagod ka lang. Doon na ako nakiusap sa kanila. Lumuhod na ako at humingi ng awa. Pakiusap po. Hayaan niyo na kami ng anak ko. Wala akong pagsasabihan. Pangako hindi ako magsasalita. Hayaan niyo lang kaming mabuhay. Hayaan niyo lang kaming makaalis. Ibalik niyo na sa akin ang anak ko. Diba? Tama ako. Anak ko to. Anak ko siya. Mananahimik ako. Basta palayain niyo lang po kami. Parang awa niyo na po. Nagulat ako nang magsalita si Annalyn. Nasiwalat na rin ang kutob kong kasama rin siya sa kanila. Lahat sila ay miyembro ng kulto. Lahat ng kapitbahay namin. Huwag ka nang tumakas, Karen. Hindi mo na rin to malulusutan. Marami ka nang alam sa amin. Alam kong nagmamanman ka. Akala ko natakot ka na at huminto. Pero hindi pa pala. Lalo mo lang ipinahamak ang sarili mo. Sa tingin mo ba? Basta ka na lang namin patatakasin? Hindi, Annalyn. Nangangako ako. Hindi ako magsasalita. Wala akong pagsasabihan na kahit sino. Kahit ang asawa ko, pangako, hindi niya malalaman ang tungkol sa inyo. Mananahimik ako. Basta hayaan niyo lang kaming mabuhay. Ibalik mo sa amin ang bata. Kapag ibinigay mo siya, patatakasin ka namin. Pero kung hindi, hindi ka na makakaalis dito. Huwag niyo pong ilayo sa akin ang anak ko. Hindi ko kaya. Ayoko. At paano mo maipapaliwanag sa asawa mo ang pagdadala mo ng bata sa inyo? Alam niyang patay na ang anak ninyo, Karen. Iisipin niyang ninakaw mo ang batang yan. Hindi mo yan pwedeng isama. Pag-aari na namin ang bata. Ibalik mo na lang pagkatapos ay umalis ka na. Hindi ako pumayag, Miss Clark. Hindi ko ibinibigay ang anak ko. Pilit nilang binabawi pero nagmatigas ako. Kaya sapilitan nila akong dinala at ibinalik sa kubo. Pinaupo nila ako pagdating sa kubo at binigyan ng tubig na maiinom. Hindi ko yun ininom dahil inisip kong baka may kung anong halo. Maya-maya ay kinausap na ako ng matandang babae. Gusto kong tumakas pero hindi ko magawa. Alam kong nagulat ka sa mga nasaksihan mo, Karen. Wala kang alam sa kagaya namin. Gusto ko lang sabihin sa iyo ang lahat. Para hindi ka na maguluhan at masagot ang lahat ng tanong mo. Mga aswang kami, Karen. Pero hindi kami kumakain ng tao. Baboy lang ang kinakain namin. Taon-taon nagriritual kami para sa aming kaligtasan. Alam naming malulupit ang mga tao. Kapag nakakita sila ng kakaibang nilalang, nanghuhusga sila at nagpapataw na lang ng batas kahit hindi na nila sakop. May iba kaming paniniwala, Karen. May iba kaming sinasamba. Bakit dinadamay niyo pa ang anak ko? Dahil siya ang nakatakda, Karen. Ibinigay siya sa amin ng aming Diyos. Siya ang sugong mamumuno sa amin sa mga darating na araw. Matagal nang walang nabubuhay na sanggol dito sa amin. Nagsasagawa kami ng ritual pero hindi na isa sa katuparan ng aming kahilingan. Pero isang gabi, nagkaroon ako ng pangitain.
bibigyan kami ng sanggol na mula sa malayo. At siya ang magsisimula ulit na magparami ng aming lahi. Ngayon, papipiliin kita, Karen. Palalayain ka namin pero iiwan mo ang bata. O kaya, pareho na lang kayong mananatili dito sa amin. Anong pinagsasasabi niyo? Paano naman ang asawa ko? Mamili ka, Karen. Makikipaghiwalay ka sa kanya o bibigyan ko siya ng sakit hanggang sa mamatay siya para maiwan na kayo dito ng anak mo. Pwede rin namang patayin na lang namin kayong mag-asawa dito sa lugar namin. Madali lang yung gawin. Pero binibigyan pa kita ng pagkakataon, Karen. Kaya mag-isip-isip ka. Bibigyan kita ng 3 araw na palugit para makapag-isip. Kapag lumagpas doon at hindi ka pa nagpapasya, kami na ang magpapasya para sa iyo. Pagkasabi nun ay sapilitan nila akong kinaladkad pabalik sa bahay namin. Pilit kong kinukuha ang anak ko, pero ang sabi ng matandang babae, ligtas daw ang anak ko sa kanila. Pwede ko raw puntahan ng anak ko kahit anong oras, pero sa loob lang ng 3 araw, dapat magpasya na ako. Gulong-gulo ang isip ko. Hindi ko alam ang gagawin. Mahalaga sa akin ang anak ko at ang asawa ko, pero natatakot ako sa pwede nilang gawin. Dahil nga palagi kong hinahanap-hanap ang aking anak, nagpupunta ako sa kubo. Napapadalas na ako doon, hanggang sa mapansin ni Jomar ang palagi kong pag-alis ng bahay. Nag-iisip na siya ng masama sa ginagawa ko. Umabot pa sa puntong inisip niya na nanlalalaki ako. Nagagalit siya sa akin. Nabubugbog na niya ako, pero wala akong magawa. Hindi ko magawang magsabi sa kanya ng tungkol sa mga nangyayari, hanggang sa sinabi ko na lang na totoo nga, may lalaki ako para tumigil na siya. Oo na, Jomar! Tama na! Huwag mo na akong bugbugin! Huwag mo na akong saktan! Anong oo na, Karen? Tama ako? May lalaki ka nga? Oo, Jomar! May lalaki ako! Anak ng putya talaga, Karen. Lahat na kasinungalingan, Karen. Bakit mo ginawa sa akin to? Inuunawa kita sa lahat ng pag-iinarte at pagdadrama mo dahil alam kong buntis ka. Pero ginago mo lang pala ako. Lahat ng ngayon palabas mo lang. Ano yun? Para hiwalayin na lang kita ng kusa? Para magsama kayo ng lalaki mo? Ganun ba? Oo na, Jomar! Tama lahat ng hinala mo. Para makabitiw sa akin si Jomar, sa tulong din ng mga taga-sityong aswang, pinaniwala namin si Jomar na may lalaki nga ako. Nahuli kami ni Jomar sa akto na kasama ko ang isang lalaki. Kahit naman palabas lang ang lahat. Sa galit ni Jomar ay nakipagbugbugan pa siya sa lalaking yun. Siya ba yan, Karen? Ito ba yung lalaki mukhang kuhol na lalaki mo? Hayop ka! Nagtiwala ako sa inyong mga taga rito, pero lahat kayo, ginago niyo ako! Mga wala kayong kwentang lahat! Hindi nakipagsagutan ng lalaki, pero nakipagbugbugan siya kay Jomar, hanggang sa sumuko na lang si Jomar at nakipaghiwalay sa akin. Nang umalis si Jomar sa sityo, dahil tapos na ang trabaho nila, naiwan ako. Sobrang sakit, Miss Clar, pero mas pinili kong makasama ang anak ko. Inisip ko noon na kayang mabuhay ni Jomar ng mag-isa. Pero ang anak ko, kailangan niya ako. Ilang buwan na ako sa sityo, Miss Clar. Inaalagaan ko ang aking anak. Halos araw-araw, pati gabi. Walang mintis ang pag-iisip ko kung paano kami makakatakas sa lugar na yon. Palagi akong may bantay. Iniisip talaga nilang tatakas kami ng anak ko. Bukod sa malayo ang lugar na yon sa bayan, wala ring sasakyan. Nagkakaroon lang ng truck dahil may umaakyat para kumuha ng mga ani sa lupaing pinagtatamnan ng kanilang tanim. Sobrang layo at hindi ko kayang lakarin papuntang bayan. Halos mawalan na ako ng pag-asa. Iniisip ko, baka doon na talaga ang tadhana ko. Nasasaksihan ko ang mga ginagawa nilang hindi matanggap ng sikmura ko. Kagaya ng pagkain nila ng buhay na baboy. Ang masaklap pa, tinuturuan nila ang anak ko na gawin din ang ginagawa nila.
Pero pilit ko yung nilalabanan. Nagpapakatatag ako para sa anak ko. Umaasa na makakatakas kami. Pero may lalaking nagkagusto sa akin doon. Dahil wala naman akong kakampi. Napagkaisahan ako ng lahat. Nagsagawa sila ng kasalan na labag sa loob ko. Ginawa nila kaming mag-asawa. Akala ko nung una, may tagapagtanggol na ako. Kasi ramdam ko naman ang pagkagusto sa akin ng lalaki. Dahil din sa kanya kaya medyo lumuwag ang pagbabantay sa akin ng mga taga roon. Pero mas masaklap pala ang mararanasan ko sa lalaking yon. Pinipilit niya ako laging makipagtalik, Miss Clar. Nagagalit siya kapag tumatanggi ako sa gusto niya. Binubugbog na niya ako. Sobra akong nangayayat. Sa lahat ng nangyari sa akin sa lugar na yon, may isang kinakitaan ako ng awa. Si Annalyn. Isang araw, kinausap niya ako ng palihim. Karen, pupunta kami sa bayan ng asawa ko. Naaawa na kasi ako sa iyo eh. Kaya naisipan namin na itakas ka na. Hindi kami naaawa dahil hindi ka makaalis dito. Naaawa kami dahil baka mapatay ka ng asawa mo sa kakabugbog niya. Kaya ang mabuti pa, tumakas ka na lang. Sobra akong natuwa sa sinabi ni Annalyn. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Sinunod ko lahat ang sinabi niya sa akin. Wala akong dinala na kahit anong gamit. Kami lang ng anak ko. Nagtiwala ako sa kanya ng sandaling yon. Kahit pa nung iniabot niya sa akin ang katas ng halaman, na sabi niya ay magpapatulog sa anak ko pansamantala para di siya umiyak. Pinainom ko yon sa aking anak. Nakatulog nga lang siya nun. Nang araw na aalis na kami, pumunta ako sa lugar na sinabi ni Annalyn para magtago. Doon daw niya kami susunduin. Naghintay ako doon habang nakatago sa damuhan. Nang makita ko silang parating, sakay ng kariton na hinahatak ng kalabaw, naghanda na ako. Lumabas ako sa damuhan nang sumipol ang asawa niya. Hudyat yun na lumabas na ako sa pagkakatago. Mabilis nila akong pinasakay ng kariton. Pinahiga kami at tinabunan ng mga damo. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Pero panay ang dasal ko na sana magtagumpay kami sa pagtakas. Nakikinig din talaga ang Diyos kapag taimtim kang nananalangin. Nakatakas po kami, Miss Clar. Naihatid kami ni Annalyn ng ligtas sa bayan. Bago nila kami iwan, inabutan ako ni Annalyn ng pera at konting pagkain para sa biyahe. Itinuro din niya sa akin kung saan ang sakayan papunta sa terminal ng bus. Pasensya ka na, Karen ha, sa lahat ng ginawa namin sa'yo. Ito lang ang tanging kabayaran ko, yung ligtas kang maitaka sa tribo namin. Wala kang kinalaman sa tribo. Naging biktima lang kayo. Sana mapatawad mo kami. Ayos lang sa akin ang lahat, Annalyn. Ang mahalaga, tinulungan mo kaming makatakas ng anak ko. Malaking tulong na to sa akin. Salamat sa lahat. Tuluyan na akong nakahinga ng maluwag nang makasakay kami ng bus ng anak ko. Nagpakalayo-layo kami. Naranasan kong mamalimos para makalikom ng pera, para may pamasahe pa kami pa uwi sa bayan kung saan ako may kamag-anak. Mahirap talaga ang maging ulila, tapos wala ring mga kapatid. Wala akong ibang malapitan. Nang makaipon ako ng pera mula sa pamamalimos, nagbiyahe uli kami hanggang sa makarating sa bahay ng tiyuhin ko. Hindi ko na naikwento sa kanila ang totoong nangyari dahil sa takot ko. Ang sabi ko lang, nakipaghiwalay ako sa asawa ko dahil nambubugbog. Sa tulong nila ay nakausad ulit ang buhay naming mag-ina. Ang akala kong wala na akong pag-asa na makabalik sa normal na buhay ay nabali. Talagang hindi natutulog ang dakilang lumikha. Basta humingi ka lang ng tulong sa kanya. Ilang buwan nang lumipas, Miss Clar, nang malaman kong nagdadalang tao ulit ako. Nagbunga ang panghahalay sa akin ng lalaking aswang na yon. Nung una, natatakot akong ipanganak ang bata dahil inisip ko na baka pagkasilang niya ay aswang na siya. Hindi pala ganun. Mabuti na lang at nagpasya pa rin akong buhayin siya. Wala naman siyang kasalanan sa lahat ng nangyari sa amin. Laking pasasalamat ko pa rin dahil nagkaroon ako ng isa pang anak. Babae siya ng isilang ko.
lalo akong natuwa dahil sa biyayang ipinagkaloob sa akin. Sa ngayon po ay sa Cavite na ako nakatira. Hindi na ako nag-asawa ulit, Miss Clar. Kasama ko pa rin sa bahay ang 2 kong anak kahit may mga pamilya na sila. Masaya akong nag-aalaga sa aking mga apo. Naglakas loob akong magsulat sa inyo para mabawasan naman ang bigat ng aking loob. Sa wakas, meron na rin akong napagsabihan ng aking kwento. Maraming taon ko rin tong kinimkim. Medyo nakalaya na rin ako mula sa nakaraan. At kung mababasa niyo po ito sa inyong channel, Miss Clar, marami pong salamat sa inyong pakikinig. Ako pong muli ito, si Karen.